din sila. Kaya taong bayan ay puro Duterte supporters. Sa isang party list sa Kongreso na lumalaban sa mga makakaliwang grupo, ang sa isang party list sa Kongreso na nagpapalit ng death penalty para sa mga kriminal, terorista, terorista, ang kaisa-isang party list na nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte. Hello! Kamusta po kayo? Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito na naman po ang inyong lingkod at muli po tayong isang rally ito na sinasagawa ng kaisa-isang party list sa Kongreso na lumalaban sa mga kaliwang grupo. Yun ang caption ng video na ito eh. Ito yung party list ni Duterte party list. Natuwa ako rito sa yung sa nagsasalita rito kaya pakinggan natin yung kanyang mga sinasabi rito sa rally na ito na sinasagawa nila. Party list sa Kongreso na nagpapalit ng death penalty para sa mga kriminal, terorista, terorista, ang kaisa-isang party list na nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso at sumama kay Vice President Sara Duterte sa Kongreso ay hindi nila alam si Rodrigo Duterte ay wala pang talo kahit kailan sa kanyang buhay. Ito yan. Naging Vice Mayor ng Davao City. Lahat ng niya. Naging Mayor, naging Congressman, naging Presidente ng Pilipinas. Kaya lang wala si Rodrigo Duterte ngayon. Dahil nag-Presidente na siya, hindi siya tumakbong senador. Pero kung akala nila, mahina na ang pamilya Duterte, nagkakamali din sila. Dahil ang taong bayan ay puro Duterte supporters. Duterte! Duterte! Grabe yung no? Isang party list sa Kongreso na lumalaban sa mga makakaliwang grupo, ang kaisa-isang party list sa Kongreso na nagpapalit ng death penalty para sa mga kriminal, terorista, terorista, ang kaisa-isang party list na nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte, sumama kay Vice President Sara Duterte sa Kongreso. At kung maalala ninyo, sa 300 na kongresista ng bansa, maapat lamang na bumoto na ma-retain ang SMNI channel sa ating bansa. Ganun po ang aking paninindigan sa Duterte Youth Party List na kahit nag-aalisan na lahat ng kongresista, kami ay naninindigan para sa aming kaibigan, ang susunod na senador ng Partido Pastor. Kung tinanggal ako ni Pangulong Bongbong Marcos, kahit fixed term ako sa NYC, as NYC chairman, yun rin ang linggo kung kailan inatake ang KOJC. At sa tingin ko, kami ni Pastor Apollo Kimuloy, baka makuha pa namin sa aming puso, mapatawad kahit konti, dahil mapagpatawad si Pastor. Pero hindi namin mapapatawad ay yung ginawa ng mga kongresista kay Vice President Sara Duterte noong linggo. Kaya ang aming panawagan mula sa Duterte Youth Party List, tandaan ninyo yung pagbubuo na nag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Kung ano yung ginagawa sa Davao del Sur, sinisira ang letrato ng congressman nila sa sobrang galit ng mga taga-Davao del Sur. Sana tayong 32 million na lampas ng mga Pilipino ay manindigan ngayong eleksyon na ito. Huwag kayong boto! Huwag kayong boto lahat ng nag-traidor na kongresista sa mga Duterte. Ang Pangulong Duterte lamang at ang Vice President Sara Duterte ang nagpoprotekta sa ating lahat mula sa mga kriminal, terorista, terorista. Nakakapanindig balahibo itong rally na ito. So kung atin pong titingnan talaga yung binabanggit nung nagsasalita talagang may katotohanan Si Pangulong Rodrigo Duterte kasi hindi talaga natalo sa lahat ng kanyang laban sa pagtakbo sa eleksyon simula sa pagka-mayor ng Davao City hanggang sa Pangulo. So diyan mo makikita na talagang
magaling na leader itong si Tatay Digong, na sa kabila ng mga marami niyang kritiko ay talagang nandun pa rin ang mga taong sumusuporta sa kanya dahil nakitaan talaga siya ng magandang resulta ng kanyang panunungkulan, lalo na nung siya ay Pangulo. Kasi hindi talaga may pagkait na talagang maraming mga adiktos noon ang nagsabi na talagang binago sila ng pamumuno ni Pangulong Duterte. Meron nga akong narinig dito isang kapitan na dati talagang durugista pero binago siya ng pagkaupo ng Pangulo. Ngayon kapitan yata siya pero hindi na talaga siya gumagamit ng pinagbabawal na droga. So, hindi ko man siya actually nakakausap pero isang isang testimony yun na masasabi natin dahil lang yun sa administrasyon ng Pangulong Duterte. Duterte. Kaya ang ating panawagan, kailangan protektahan natin ang Pangulong Rodrigo Duterte at ang ating Vice President Sara Duterte. At ngayong eleksyon na ito, lahat ng 240 na yan, kakampanyahin natin matalo sa kanilang mga distrito at probinsya. Tayong 32 million na Duterte supporters, unang-una, hindi na natin iboboto yung mga kinatawan na yan. At pangalawa, lahat ng mga neutral, ating mga kapitbahay, kababayan, kakampanyahin pa natin na huwag iboto yung mga traitor at walang utang na loob ng mga kongresista na yan. Baka hindi nila alam, si Rodrigo Duterte ay walang pagtalo kahit kailan sa kanyang buhay. Naging Vice Mayor ng Davao City noong 1987, naging Mayor, naging Congressman, naging Presidente ng Pilipinas. Kaya lang wala si Rodrigo Duterte ngayon. Dahil Presidente na siya, hindi siya tumakbong senador. Pero kung akala nila, mahina na ang pamilya Duterte, nagkakamali din sila. Dahil ang taong bayan ay puro Duterte supporters. Kaya ang aming panawagan ngayong eleksyon na ito, iboto ninyo ang mga kaalyado ng Pangulong Duterte na narito sa harap at iboto ninyo ang mga senador ni Pangulong Duterte para mapagtibay ang pagbabalik sa Malacanang ni Sara Duterte. Dahil ang tagumpay ni Pastor Kibuloy, ang tagumpay ni Sara Duterte ay tagumpay ng mamamayang Pilipino. So muli po, mula po sa inyong number 5 Duterte Youth Party List, kami ay lumalaban ulit ngayong eleksyon na ito. Kami ay naninindigan kasama ninyo at tayo ang magdadala ng liwanag dito sa bayan na lubog na ito. Muli po, maraming salamat at masabi natin, tatag lang. Maraming salamat po. Maraming salamat kay Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. Isang malakas na palakpak naman dyan! So yun, inyo pong napanood ang ating ibinahaging video na kung saan ay isang rally na isinasagawa ng mga grupo ng Maka Duterte. At ito nga ay ang isa rito yung Duterte Youth Party List na siyang representative para sa partido ng PDP. So, kung nagustuhan mo itong video na ito, paki-like at share na rin. At kung nais mong magpahayag ng iyong komento, reaksyon o opinion, comment lang sa comment section sa ibaba mismo ng video na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat, mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.